Hi everyone! Good afternoon! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam TV. Kamusta naman po kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay at kasing fresh overload ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? So, syempre, happy Monday sa atin lahat ng bonggang-bongga. Are you happy? Kamusta ang tulog mo? So, sana nakatulog kayo ng maayos kagabi. And then, ayan na nga. Yung iba ay nagwo-work, lalo na yung mga kaibigan natin na kagigising lang from Middle East at pupunta sa trabaho. Kamusta kayong lahat? And then, of course, hindi lang yan mga kaibigan natin na sa Middle East, kundi yung mga kaibigan din natin na talagang laging nakatutok dito sa Sam TV. Thank you so much, lalo na yung mga nasa Amerika at saka Europe, di ba? So, yon. Sa Asia, buong Asia, oh my gosh, pinapanood tayo lalo-lalo na sa Philippines. So, yon. Thank you sa pagsubaybay ninyo dito sa channel ko. At syempre, ang pag-uusapan natin ngayon, ang mga queens natin na nakakuha ng Intercontinental Queens. So, parang lucky tayo ngayon sa posisyon na yan, no? Dahil nung mga nakaraang taon ay talaga namang sunod-sunod. Ito nga, di ba? Sa Intercontinental, nakuha natin ang Continental Queen. Sa Miss Continental, di ba? At tapos, bukod dyan sa Miss Supranational, oo, Diyos ko, naging Continental Asia din ang Supranational Philippines natin. At talaga namang masasabi ko, in fairness, ang galing. Kaya lang, yung ating Supranational, wala siyang masyadong eksena. Ganun din ang Continental Queen, di ba? Intercontinental, wala din masyadong eksena. Oo, sa, ano ba? Continental, di ba? So, yon sa Miss Intercontinental, walang eksena. Tama ba? Intercontinental or continental lang? So, nakalimutan ko na. So, yon. So, wala masyadong eksena yung mga queens nila doon. At wala akong nakitang ganap para sa mga Continental Queens. And then, sa Supranational, isang beses, nagbiyahe pa siya papuntang Europe para sa activity event ng Miss Supranational. And then, after that, hindi na natin nakita kung saan pa o ano pang eksena ng ating Miss Supranational. Hindi katulad sa Miss Universe na si Chelsea Manalo, ang dami. Ang daming ganap kay Chelsea. Talagang grabe, sunod-sunod mula na pumunta sila sa Thailand, ilang sila dito, araw. Halos umabot ng 1 buwan at ang dami nilang activity dito. Halos inikot nila ang Thailand. Punta sila sa Pattaya, nagpunta sa Phuket, nagpunta dito sa Bangkok. Kaya sabi ko din, ay bongga din. So, after that, nagpunta sila ng Pilipinas. Ayun, na-enjoy nila ang Pilipinas. And then, nagpunta pa sila ng Palawan, kung di ako nagkakamali. And then, nagpunta sila sa Cannes Festival. O, di ba? Para umattend doon ng red carpet at saka fashion show. Pero marami nagtatanong bakit daw si Miss Universe ay hindi natin nakita sa Cannes Festival. At saka ano nga ba ang ganap ngayon ng Miss Universe? Bakit hindi siya active? Oo, wala silang ginagawa ngayon. Hindi ko alam. Parang feeling ko nasa ibang bansa. And then si Africa din hindi rin nakarating sa Cannes. Siguro mahal ang pamasahe papuntang Africa to So tumigil na siya. Baka walang bayad. Charot. So yun, nakakaloka. Oo nga, no? So hindi natin napansin at si Miss Universe nung Cannes Festival. Yung tatlo lang, di ba? Si Europe at saka si Americas at saka sa Asia. No? Di ba? Ang taray na ni Chelsea Manalo. Ang dami ng eksena. Marami nga nakakapansin na nagbago daw si Chelsea. Ako parang feeling ko, hindi naman siya nagbago. Siguro talagang busy, pagod, mga ganon. Siguro dahil din sa yung nangyari noon sa Miss Universe, di ba? Kaya parang ganon na siya ka ilang sa mga media. But okay lang yan. So, laban lang. So, may mga nagtatanong din kung may imbitahan ba ang Continental Queen ng Miss Universe sa Miss Universe. Hindi ko alam. Baka maimbitahan sila to, parang sa kanilang next title, kung sino yung kukuha. Baka sila yung magbibigay ng sash, di ba? So, I think maiimbitahan sila.
Parang feeling ko nandiyan, oo. And pagdating naman dito sa Miss World, recently lang, ayun nga, nakuha na naman ng another Continental Queens, di ba? From the Philippines, ang nakakuha ng Miss World Asia. O, di ba? So, ang bongga. Ang title ni Chris na ngayon ay Miss World Asia. Ang saya. Dati Asia lang yun eh. Ngayon, Miss World Asia. Ang ganda pakinggan. Parang Miss Universe Asia at Miss World Asia. O, di ba? So, swerte daw si Oppo dito sa mga pambato natin dahil last year, ang nag-Miss Universe Thailand ay si Oppo. Tapos, ang nakakakuha ng Miss Universe Asia ay si, tawag dito, si Chelsea Manalo. Oo. Tapos ngayon, si Krishna Gravides naman. Mukha nga, no? So, nagkataon lang. Baka, nagkataon lang. Hindi natin alam. So, but, kung totoo man, di bongga. Pero, may nagsasabi din, hindi daw makaariba ang Pilipinas kay Oppo. Well, ang masasabi ko dyan, ganun talaga, hindi sa lahat ng oras panalo. Oo. So ako para sa akin, magaling syempre yung mga pambato natin. At nakita naman natin kung paano naman sila umeksena. So walang question sa mga ipinapakita ng mga kandidata natin. Kaya lang hanggang doon lang. Nagkataon lang kasi talaga malakas talaga si Thailand sa Miss Universe, malakas siya. Dito sa sa Miss World, malakas din siya. So ganun talaga. But proud ako sa mga representative natin katulad ni Chelsea at saka ni Krishna. O, di ba? So, yung title nga na yun, hindi nila nakuha. Charot. Pero, ayun, title naman sila sa Miss World. So, congratulations. Di ba? So, ako para sa akin, happy ako kay Krishna. Happy ako sa mga Continental Queen natin na nagta-title from international pageant. And then, nakita naman natin na talagang ginawa din naman talaga nila yung makakaya nila. Tapos, ang masaya dito, si Krishna, may corona din pala, no, yung Continental Miss World Asia. Oo, may corona siya. Yung corona na parang headband. Sabing ganon, tingin mo sa corona, mama, sa maganda ba? Hindi. Hindi ako nagagandahan. Para siyang, headband. Oo, headband na pearl, ganon. So, hindi ko alam kung may value yon. Pero kasi mas gusto ko yung dati sa Miss World, yung kay Rufa Gutierrez, yung maliit lang yung crown. Oo. So, sana ganun na lang. Mas bongga. Tapos, hindi ko alam kasi kung may value eh. Pero kung ganun yung crown, yung katulad kay Rufa noon, parang mas na-feel ko na, ay, ang bongga nung datingan. Kesa dyan sa parang headband na hindi ko maintindihan. Kung corona ba siya o palamuti sa ulo. Diba? So, nagbigay sila ng title, dapat nilagyan nila ng maliit na crown. Total, yung Miss World crown, ganun pa rin naman. Iba pa rin kasi kapag may maliit na, alam mo yon, yung corona. Kasi parang sinabi mo, Miss World Asia. So, nagbigay ka ng title sa Miss World Asia. Eh, di sana, nilagyan mo na rin ng corona. Kaya lang, ayun nga, yung corona nila ngayon, yung mga runners-up, yung parang headband. Yung parang bigs, oo, ganon. Hindi ko alam kung may value yung pearl na yon. Kung magkano yung halaga. Wala naman kasing diamond yun. Charot. So, iba pa rin kapag may diamond. O, diba? So, yan. But, masaya ako para kay Krishna Gravides kasi syempre, another title for the Philippines, that is the Miss World Asia. So, forever niya ng title yon at hindi na makukuha. Hindi man niya nakuha yung corona ng Miss World, but you never forget na siya yung Miss World Asia during that time. O, di ba? So, ang bongga. And then, tignan natin kung ano yung mga next activity kasi hindi pa sila umuuwi. Nandoon pa sila sa India. Baka may mga ganap pa sila doon. May mga pa-eksena pa sila. May mga a-attenan pa sila kasama ang queens ng Miss World. So, yon. So, yung queen ng Miss World, hindi ko alam kung saan siya iikot. For sure, pabalik siya dito sa Thailand kasama si Julia Mori. Diba? So, ayan, hindi ko pa nakikita si Julia Mori in person. So, mukhang makikita ko na siya dito sa Thailand. Oo. Kasi, syempre, magkakaroon sila ng activity for the Miss World and then magkakaroon nga ng mga gala-gala for something, homecoming, di ba? So, ang saya lang. And then, ayun, happy ako
kay Oppo dahil siya ang nag-title ng Miss World at deserve naman niya, di ba? But happy din ako kay Krishna Gravides dahil hindi biro ang narating ni Krishna dito, 108, pero nakarating siya ng top 8. At hindi lang yun, nag-title pa ng Miss World Asia, kaya mabuhay ang Pilipinas, mabuhay tayong lahat, di ba? Doon sa mga nagrereklamo, nako yung mga queens naman natin, ginawa na lang Continental Queen. Ang masasabi ko dyan, dapat maging grateful ka dahil miski papano ay nakauwi sila ng title at miski papano napansin nila yung ganda ng Pinay more than doon sa wala ka talagang nakita. So yon, kaya okay lang yan. Be grateful na tayo dyan at maging happy. At ako naman ay masaya para kay Krishna Gravides. Nakita naman ninyo, di ba? So siya naman ay in-embrace naman niya yung title at ayun. So, happy-happy na lang guys, more than hate. At no comments na, di ba? So, doon naman sa nagsasabi na mas deserve pa ni Chris na talaga yung tawag dito, yung manalo kasi ang galing niya sa Q&A. Guys, hindi lang naman Q&A ang pinag-uusapan dito. Kumbaga, pinag-uusapan yung kabuuan ng kandidata, yung quality. So, yun yung nakita ko kung bakit nanalo si Oppo. And then, kaya nga nakarating si Chris na sa top 8 kasi yung quality din niya, di ba? So, hindi ibig sabihin na hindi na magaling si Chris na. Ang importante doon ay nadala niya yung Pilipinas hanggang sa dulo ng competition at hindi biro yun. Hindi biro. Sa susunod na taon, hindi natin sigurado kung mananalo ba tayo o magagawa ba niya yung nagawa ni Krishna. But Krishna Gravides, dapat ipagdiwang natin kung ano yung na-achieve niya dito sa competition and then be happy for everyone. Diba? Diyos ko Lord, ang saya. Sa totoo lang, nasasayahan ako sa nangyari sa Miss World. At least, diba, hindi na bokya ang pambato natin at nakita talaga natin na inilaban niya ng bonggang-bongga. Siguro doon talaga sa gown, yung gown na parang hindi siya ganun nakakuha ng mataas na puntos, pero nailaban pa rin naman ni Krishna. Sayang, no? Kung talagang ang bongga talaga ng itsura niya doon, di mas winner tayo. Charot. So, yun. Anyway, good luck sa mga susunod nating lalaban. So, ayan na nga. Papunta na tayo sa supranational. And then, tignan naman natin kung ano ang magiging laro ni Kenneth Cabungcal at saka, syempre, ni Tara Valencia na ngayon na yata yung alis nila. So, yun. Abangan natin at, syempre, umasa ka na papalo ng bonggang-bongga ang pambato natin na si Tara Valencia. For Krishna Gravides, congratulations. At saka sa bagong queen ng Miss World, congratulations. So, of course, looking forward tayo kung ano pa yung mga magiging eksena nila. Malay mo, pupunta pala sila dito lahat sa Thailand. O, diba? So, ang saya. Malay mo, diba, imbitahan ni Kunpoy si Krishna sa homecoming ni Oppo. So, yun yung abangan natin. So, yun. Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. So, yun. So, syempre, maraming salamat po sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, ano pang hinihintay ninyo? Don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated ng aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.